Sa pagtatrabaho nga ba ng lampas sa nakasaad sa kontrata mo malalaman kung magtatagumpay sa negosyo ang isang empleyado? Ngayon, para mo malalaman na yung isang empleyado magiging successful sa bagay na ginagawa niya or magiging business-minded siya. Ako napahindot ko ganito, sacrifice. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. For example, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho. Ngayon, magsasacrifice ako dun. O bilang isang empleyado, ang pagtatrabaho na lampas sa oras na nakasaad sa kontrata ay isang malaking kamangmangan hanggat hindi to bayad. Guys, sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo. Huwag na huwag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kaninong kumpanya kung hindi bayad. Let's find out! Hindi. Okay, game! Sunod! Bali usapang OTTY to, tsaka pag negosyo type shit. Tara! Ngayon, para mo malalaman na yung isang empleyado magiging successful sa bagay na ginagawa niya or magiging business-minded siya. Ako napahindot ko ganito, sacrifice. Pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. Ang ginagawa ko naman doon is nandun ako naghahanap ako ng something na gagawin pa. Or minimit ko na dapat matapos ko siya ng more than 5. For example, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Kasi ito, lagi ko sinasabi sa mga alaga ko. Ako kung papasok ako ng alas 8, 7:30 pa lang nandito na ako. Even though sa akin tong shop na to, kasi pinahalagaan ko to, magsasacrifice ako doon. Well, doon ako natawa. Parang ang gusto niyo sabihin, practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Tama naman yon. Actually, tama naman yon yung sinabi ng Chekwa sa umpisa na kung nag-e-aim, ayun kung nag-e-aim ka bilang isang empleyado, kung tumatanaw ka ng someday or next month or by next year, magne-negosyo ka or ine-aim mo na maging businessman ka. Hanggat empleyado ka ngayon, para matuto ka ng mga bagay-bagay, source ng kung anuman, strategy sa time management, on how to manage mga tauhan, bilang isang empleyado, magsasakripisyo ka talaga ng oras para matutunan mo kahit papano yung mga bagay na yan. Right? Kung ine-aim mo na this year, hindi ka lang basta magiging empleyado. Pero kung hindi mo naman ine-aim, di ba? Sa madaling sabi, depende yan. Kung hindi mo naman ine-aim, pumasok sa pagnenegosyo, tas empleyado ka ngayon, stick sa kung anong pinirmahan mo. Alright? Pero kung ngayon pa lang, iniisip mo na gusto mong magnegosyo, gusto mong pumasok sa pagiging entrepreneur, ngayon pa lang, dapat chine-check mo na habang empleyado ka, ano yung mga kailangan mong isakripisyo. Kasi real talk, di ba? Sa pagnenegosyo, or sa pagiging businessman, maisasakripisyo mo majority ng oras mo para matuto ng mga bagay-bagay, 'di ba? Para ma-master yung mga bagay-bagay, 'di ba? Ganun lang siya kasimple. Tuloy natin. Guys, sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan niyo yung mga ginagawa niyo sa buhay, sipagan niyo yung mga grind niyo sa buhay. Pero please lang, wag na wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Nako, sinasabi ko, wag na wag nyong gagawin yan. Unless papamanahan kayo ng kumpanya, sige, gawin nyo yan, di ba? Pasok ka ng 30 minutes bago yung pasok mo, nandun ka na, di ba, may ginagawa ka na. Tapos, pasobra ka ng 30 minutes pagkatapos mong pumasok, lahat yun hindi bayad, di ba? Kung papamanahan ka, pwede mong gawin yun. Pero, dito sa Pilipinas, gagawin mo yun. Nako, gagatasan ka lang ng mga employer dito. Wag na tayo maglokohan. May punto pa nga sinabi na, 'di ba? Para daw mas marami pang matutunan, mas marami pang mapag-aralan, 'di ba? Papasok na mas maaga. Guys, lahat ng learnings, lahat ng trainings pagdating sa trabaho, dapat pasok 'yan sa oras ng trabaho. Wala dapat special na kung ano pala. Obligasyon ng employer mo na i-training, guys.
Sa pagkakaintindi ko dito kay Kuya Renan, tunog siya tunog galing siya sa corporate. Diba? Na paano ko nasabi kasi ako galing din ako sa corporate. Isang taon. Parang isang taon din ako corporate. Sa pagkakarinig ko sa kanya kung paano niya idepensa yung oras ng isang trabahante, galing siya sa corporate. Diba? Kasi talaga naman, yung mga corporate na yan, malalaking kumpanya yan na yung mga kliyente niyan, foreign, madaming pera yon. Sa madaling sabi, nagbabayad yon sa employer dito sa Pilipinas ng ganito kalaking pera. Kaya yung employer sa Pilipinas, pag ipinasa niya na yung trabaho sa empleyadong Pinoy, or di ba, lahat ng kilos nun dapat bayad. Kasi from foreign client, bayad siya to employer, papunta sa'yo na ahente, na agent. So lahat ng kilos mo dapat bayad, di ba? Pagkakaintindi ko sa kanya, ito yung napansin ko dito sa internet na ang tatanga kasi, ang bobobo ng lahat ng nagbibigay ng motivational or ng wisdom dito sa internet. Bakit? Kasi kulang. 'Di ba? Hindi clear, hindi klaro kung para kanino yung pinagsasasabi nila. Kaya may misunderstanding. 'Di ba? May ganito. Kaya naging issue to kasi yung parang Chekwa kanina, nagbibigay siya ng wisdom, 'di ba? Nagbibigay siya ng motivational sa mga empleyado at this very moment na paano malalaman kung pang negosyo ka talaga, 'di ba? Kung nagsasakripisyo ka ng oras para matuto, ganto ganyan. Para sa mga binata 'yun, 'di ba? Para 'yun sa mga empleyado na binata na wala pang responsibilidad na mabigat, na pwede pang mag-aim, tumamasa ng malaking pera sa pamamagitan ng negosyo or business, 'di ba? Dahil hindi naging clear yung parang Chekwa kanina, rumibat tuloy si Kuya Renan. Pinabulaanan niya yung pinagsasabi nung Chekwa kanina. Na itong si Kuya Renan, maliwanag pa sa tinta ng pusit na medyo nagkakaedad na to at may mga anak na to, sa madaling sabi, may mga responsibilidad na to. Di ba? May mga buhay na siyang kino-consider, may asawa na siya, 3 ata or 4 yung anak niya, di ba? Dahil hindi naging malinaw yung motivational na binigay or yung wisdom na binigay na, oh yo, ito para lang to sa mga binata na wala pang mabigat na responsibilidad na empleyado ngayon. Ganun dapat eh. Di ba? Nasa pool tuloy yung ibang wavelength. Hindi ko sinasabing mali yung pinagsasabi ni Kuya Renan. It just happened na hindi sila magka-wavelength. Hindi na sila parehas ng channel. Si Kuya Renan nandun na siya sa practicality at survival ng buhay. So kailangan niyang i-conserve kung ano yung oras na meron siya, na pag naging empleyado siya, 8 to 5 yung pinirmahan, 8 to 5 lang yung ipapasok ko. Di ba? Na yung Chekwa kanina na nagbigay ng motivational, andun pa siya sa pang binatilyo na pwede pang mag-aim ng financial literacy, personal growth, financial freedom at very young age. Kasi wala pang i-consider, binata pa, parang ganun. Ayun yun, dun siya nangungusap yung Chekwa kanina. Di ba? Hindi siya naging clear na ito para to sa mga binata na wala pang kino-consider, na nag-i-aim ng personal growth, financial literacy, financial freedom at very young age. Empleyado ka ngayon, makinig ka mabuti, paano mo malalaman kung pang negosyo ka ba talaga? Nasa iba yung mga katangian na to. Ganon! Di ba? Dahil parang tirang bahala yung wisdom, tamaan ng tatamaan, may misunderstanding. Rumerebat tuloy yung hindi naman para sa kanya. Like for example, to Kuya Renan, nandun na nga sa practicality and survival mode side ng buhay. So, hindi na para sa kanya yung motivational or yung wisdom na binigay nung Chekwa kanina. Kasi nagkaroon ng pagtatalo sa comment section, gawa ng nireakan nga neto, pinabulaanan ni Kuya Renan yung pinagsasabi ng Chekwa na dapat wala naman siyang kailangan pabulaanan. Bakit? Kasi magkaiba na nga sila ng channel. Sa madaling sabi, magkaiba sila ng sinasabi. Hindi sila magkakatagpo kahit anong mangyari. Kasi nga si Kuya Renan sa practicality and survival mode na ng buhay, kino-conserve niya yung oras niya. 8 to 5 pinirmahan, 8 to 5 yung ipapasok. Yung Chekwa kanina, nangungusap siya sa mga kabataan na wala pang responsibilidad. Di ba? Tuloy natin ng konti. Bigay yung lahat ng learnings na kailangan mo para sa trabaho mo. And wag natin kakalimutan, di ba? Pag sinasabi kasi nilang kailangan daw magsakripisyo, di ba? Bilang isang empleyado para sa business na pinagtatrabahuan mo. Like, maiisip mo na lang hindi pa ba sapat na sakripisyo yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas? Yung katotohanan ng empleyado ka sa Pilipinas, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Imaginein mo yung sahod mo minimum, hindi nga makakabuhay literal ng isang tao.
Pero Kita nyo? Nandun na siya sa survival and, di ba? Kasi nasabi niya na yan eh. Na yung sahod daw sa Pilipinas, hindi makakabuhay ng isang tao. Ako na mismo pinapabulaanan ko, kung isa kang binata or dalaga, yung sasahurin mo bilang isang empleyado dito sa Pilipinas, makakain mo pa yung gusto mo, mabibili mo pa yung gusto mo kung binata ka or dalaga, di ba? Pero dahil si Kuya Renan nga may mga anak na siya, may pamilya na siyang binubuhay, hindi na para sa kanya ang employment dito sa Pilipinas. Kaya niya nasasabi yan na hindi nakakabuhay ng tao yung sinasahod, di ba? Dito sa Pilipinas, kaya para mag-OT ka pa ng hindi bayad, isang malaking kalokohan na yun para kay Kuya Renan, na hindi naman yun mali kasi nga pamilyadong tao siya, di ba? Pero sa mga nakakapanood dyan na kabataan, ako na nagsasabi sa inyo, unang-unang facts, yung sasahurin mo dito sa Pilipinas, kung binata ka, wala kang responsibilidad, hindi mo kailangang magsustento sa pamilya mo, hindi sila mamamatay sa gutom nang hindi ka nagsusustento. Yung sasahurin mo dito sa Pilipinas, pagkatas mo makagraduate, kahit minimum wage, kayang-kaya kanyang buhayin. Kung nag-iisip ka ng tama, proper ka, gumalaw, kumilos, makakapag-save ka dyan ng sapat, makapasok ka ng negosyo. Bigyan kita ng example na pasok dun sa pinagsasabi ng Chekwa kanina sa umpisa. Alright? From empleyado to negosyante. Anong common sa paligid? Coffee shop. Like for example, coffee shop. Marami sa mga sikat na coffee shop ngayon na nagsulputan, dati lang silang empleyado or barista ng kung anong sikat na coffee shop sa loob ng mall. Di ba? By doing the work na ang sahod minimum, sinaga nilang mamaster, makabisado, paano ginagawa yung solid na kape, and by saving yung sahod nila mula sa minimum wage, 2 years to 3 years, nakapag-put-up ng sariling coffee shop. Sa madaling sabi, posible. Tama yung pinagsasabi ng Chekwa sa umpisa kanina. At hindi ko naman sinasabing mali yung pinagsasabi na ito ni Kuya Renan. It just happened na magkaiba sila ng channel. Okay? Kaya sa mga nagbibigay dyan ng motivational or ng mga wisdom, 2024 na, kailangan yung linawin para kanino yung pinagsasasabi nyo. Para ba yan sa kabataan na walang responsibilidad, binata't dalaga? Or para ba yan sa mga kagaya ni Kuya Renan, nasa survival mode, pamilyadong tao? Diba? Ganun lang siya kasimple. At isang maliwanag din to na katotohanan na ito na yung example. Alright? Ito na yung example. Na ikaw mismo, kailangan kung sino yung gusto mong maging or kung anong klaseng tao yung ine-aim mo, ayun lang yung iaalaw mo na mag-circulate sa utak mo. Like for example, bata ka pa, sabihin natin 21 to 30, mga ganon. Binata ka, dalaga. Gusto mo ng financial literacy, financial freedom, personal growth, di ba? Pwede kang manood ng mga Josh Moyka, ng mga Frank Mendoza, ng mga Bugoy na Koy-Koy, at marami pang iba, di ba, na magtuturo sa'yo on how to, di ba? Hindi pwedeng at very young age, gusto mo ng personal growth, financial literacy, financial freedom, di ba? Tapos, ang pinagpapapakinggan mo, yung mga kagaya ni Kuya Renan, iba na yung wavelength ni Kuya Renan. Ang masasapul ni Kuya Renan, yung mga nasa survival mode na, nasa practicality na ng buhay at nasa survival mode. Diba? Like for example, kasi yun posible bilang, like for example yung pinagsasabi ng Chekwa nga kanina, posible, empleyado ka, by doing this, makapag-put up ka ng business, negosyo, next month or next year. Pero sa kagaya ni Kuya Renan, imposible na yun na may binubuhay kang anak, sumasahod kang minimum wage, hindi talaga kasya yung sahod na minimum wage. Diba? Anyway, ang pagtatrabaho ng lagpas sa nakasaad sa kontrata ay isang malaking depende. Anong klaseng tao ka ba? Ikaw ba yung tao na binata, dalaga, very young age, nag-aim ka nag-aambisyon ka ng malakihang pera, financial literacy, financial freedom, personal growth, yung talagang OA, di ba? Pasok ka doon, pwede kang magpapakinig doon sa Chekwa kanina sa umpisa. Ngayon, ikaw, pamilyado ka, hirap ka na sa buhay, pamilyado ka, nasa survival mode and practicality ka na ng buhay, pwede kang makinig sa pinagsasabi ni Kuya Renan. Ganun lang kasimple, walang mali sa kanila parehas. It just happened, hindi lang naging klaro, so hindi sila magkakasalubong sa highway na magkaka-appearance sila
Kasi nga, magkaiba sila ng channel. Ganun lang kasimple. Di ba? Tas ako, wala, nagdunong-dunungan lang ako. Sayang eh. Di ba? Issue yan eh. Sayang, di ba? Sayang. Gatas ba? Joke lang yun yung pinagsabi ko. Wala, joke lang yun puta. Wala akong alam dyan. Wala, nakayano lang ako. Internet life, alam mo naman. Internet life. Wala akong alam dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Gawin nyo gusto nyo. Malalaki na kayo. Kakapal ang bulbul nyo eh.